in line with our theme, Breakthrough Generosity That Abounds. Ipinamagatan ko po itong Praising the Ultimate Giver. Ano po? Praising the Ultimate Giver. Focus muna tayo doon sa Ultimate Giver. Focus muna tayo doon sa Generous God. Magkaroon tayo ng fresh encounter, marahil, o para sa iba ay a deeper encounter with God, who is a generous giver, with God, who is the ultimate giver. Para pagpasok ng taong 2026, bagong taon, maiinit, maaalab ang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Pwede bang tignan niyo yung katabi niyo? Sabi niyo, kapatid, gusto ni Lord, mas mainit at mas maalab ang iyong relasyon sa Diyos. Lalo na sa susunod na taon, di ho ba? Sa susunod na taon. Kaya po napakahalaga itong ating pag-aaralan. And tignan natin ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Amen po ba? Pwede ba nating basahin? Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. You are familiar with the generosity of our Master, Jesus Christ. Rich as He was, He gave it all away for us. In one stroke, He became poor, and we became rich. Palakpakan nga po natin ang mayamang salita ng ating Panginoon. Yan po ay napakaganda ng mensahe sa The Message Bible, The Message Translation. Alam natin kung gaano kadakila ang kagandahang loob ng Diyos. Generosity ng ating Master, ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya ay napakayaman, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Siya ay naging mahirap doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nasaktan. Siya ay nabayubay. Higit sa lahat, siya po ay namatay upang tayo ay yumaman. Sinong gustong maging mayaman? Parang dadalawa ang may gustong maging mayaman. Sinong gustong maging mayaman at masagana ang buhay? Di ba? Para tayo ay yumaman, para tayo ay gumaling, para tayo ay maligtas, para tayo ay maging buo. Para tayo po ay magkaroon ng tagumpay, kapayapaan, at lahat ng mabubuting bagay mula sa ating Diyos. Ganyan kayaman, ganyan kasagana, ganyan kadakila ang kagandahang loob ng Diyos. He is a generous God. And therefore, today, let us ever think of God as the bountiful and generous giver. Sabihin po natin, bountiful and generous giver. Excited ba kayo na makilala pa ng lubusan ng Diyos na ito? Na pag nagkakaloob ay hindi pa ambon-ambon, kundi umaapaw. Amen. Bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon. Unli, pero hindi unli baha. Kundi unlimited na mga blessings ng ating Diyos na buhay. Tignan niyo ho yung katabi niyo, mukhang nakatulala. Pakisabi, kapatid, unlimited ang blessing na ipagkakaloob ni Lord sa'yo. Kaya makinig kang mabuti. Pakisabi, makinig kang mabuti. Ayan po. We must recognize that our daily provision ultimately comes from His hand. The blessing hand of God. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay mabuti. At ang laging gusto niya tayo ay mabless. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos. At dito po sa next slide, tignan po natin ang generosity in the Bible. Yung mas malawak at mas malalim na kahulugan ng generosity sa Biblia. Pakibasa po natin. Generosity is the virtue of freely giving good gifts. Gusto kong bigyan ng diin yung last phrase. Ano po? Yung freely giving good things. Kasi pwede naman tayong maging generous. Nagbibigay ka.
Pero ang tanong, sa pagbibigay ba natin ay talagang buong puso? Is it wholehearted? Ano ho? Is it wholehearted yung pagbibigay natin? Buong puso ho ba? Isa pa ho, ano yung binibigay natin? Good ba? Good things? Diba? Yun kasi ang isang tanong sa ating pagiging generous. Pero ang Diyos, yan, ginawa ho niya yan. Ano po? Generosity is the virtue of freely giving good things. So sa Diyos, nanggagaling ang lahat ng maganda at mahalaga at mainam na pagpapala. Tignan natin ang James chapter 1, verse 17. Pwede po ba nating basahin? Sige po. Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same. Ganda-ganda po ng sinasabi ng James chapter 1:17. Lahat ng magaganda, lahat ng mainam, lahat ng ganap na kaloob ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Malapit na ang Pasko, ang isang bagay na sumasagi sa ating isip ay mga regalo. Tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo kapatid, may natanggap ka na bang regalo? Ayan. O yung iba umaasa, no? May matatanggap ako, sigurado. Yung iba ay puro Christmas party na, Christmas fellowship. Ang dami nang nakalinya, ang dami nang naka-schedule. Siguro naman, pag nagpa-raffle, makakatanggap naman ako. Diba? So, we all desire to receive gifts. Tayo pong lahat ay naghahangad, nagnanais na makatanggap ng regalo. So, tandaan nyo po, hindi man tayo makatanggap ng mga pisikal na regalo, material na mga regalo, kung hindi man, in case lang ho, in case. Hindi man tayo makatanggap, pero tandaan po ninyo na ang regalo na galing sa ating Panginoong Hesukristo ay Kanya nang ibinigay sa iyo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. At yan ay ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At yan ang pinaka-the best na regalo. Matanggap mo nga yung mga material, pinansyal, na mga gifts and blessing, pero wala ka namang kaligtasan. Di ba? Bali wala. Basura lahat yan. Kung wala naman tayong buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung pinaka-magandang regalo na natanggap natin at nasa inyo na po yun. Ngayon, ang sabi po sa next slide, when you have an encounter with the ultimate giver, you encounter all. Wow, ang ganda po nito. You encounter all the good things you could imagine. Ano po yun? Wholeness, healing, salvation, restoration, reconciliation, at lahat ng bagay na nakapaloob doon sa pagpapala na inilalaan ng Panginoon para sa Kanyang mga anak. Marami pa po yan. Ilan lang ho yan. Wholeness, yung buong pagkatao mo. Diba? Pagkagalingan, kaligtasan, restoration. Pati po yung mga ninakaw ng kaaway, alam niyo po ba, kapag na-encounter natin ang Diyos, kayang ibalik ng ating Panginoon ng siksik at liglig at umaapaw pa. Palapakan natin ang Diyos. Kung na-encounter natin ang tunay na ultimate and generous giver, and that is our Lord Jesus Christ. So tignan po natin ang mga bagay na ginawa ng ating ultimate giver. Lahat ng ginagawa niya ay talagang yung pinakamahusay, pinakamainam ang ibinibigay at ginagawa ng Panginoon. And number one is the ultimate sacrifice. Yung ultimate sacrifice ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tignan po natin ang sinasabi po ng aklat ng Hebrews chapter 7, 27. Pakibasa nga po natin, sabay-sabay. Jesus is not like the Levites' priests. They needed to offer sacrifices to God every day. First,
They offer sacrifices to God. Sacrifices so that God will forgive their own sins para mapatawad ang kanilang makasalanan. Then, they offer sacrifices on behalf of other people para sa kasalanan ng buong bayan. Ano po? So that God will forgive their sins too. But, ito po, yung binabanggit natin, na kailangan ay tumatak at tumanim sa ating puso, sa ating isip. Basahin natin. But Jesus offered one sacrifice for all time. And that sacrifice was Himself. Sarili niya mismo, buhay niya ang kanyang inialay para sa atin. Sa Old Testament kasi yung Mosaic Law, nag-o-offer doon sa altar para sa tinatawag na kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Nag-o-offer ng sacrifice, pero ang inihahandog ay animal, no? Yung hayop, papatayin, tapos yung dugo ay iwiwisik. Kaya po yung kasalanan ng mga Israelita ay natatakpan. Tinatakpan lang ho yung kasalanan sa panahon ng Old Testament. Naghahandog sila ng animals, ng hayop. Alam niyo po sa panahon natin at sa New Testament, hindi na po animals, hindi mga hayop ang inihahandog, at hindi lang po basta tinatakpan ang ating mga kasalanan, kundi si Jesus mismo doon sa krus ng Kalbaryo, inihandog niya yung kanyang ultimate sacrifice, ang kanyang buhay, maging ang kanyang dugo ay dumanak upang hindi lang matakpan ang ating kasalanan, kundi malinis at mahugasan tayo sa lahat ng ating karumihan. Because of the ultimate sacrifice of Jesus, hindi ba natin papalakpakan ng malakas ang Panginoon? Imagine, hindi dugo ng hayop ang inihandog niya, kundi dugo niya mismo. Yung sarili niya mismo. And that is an ultimate sacrifice. That is the ultimate sacrifice ginawa ng Panginoon. Jesus suffered and died on the cross. Mamaya po ay darako tayo sa ating Holy Communion service. Magko-communion tayo. Ang akin din pong uling panalangin is mas lalo nating maintindihan ang ibig sabihin ng communion. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, kanina binanggit ko rin sa first service, kapag tayo po ay dumadalo, hindi yung kasi linggo, I need to be in the church. Gusto kong, kailangan nasa church ako kasi linggo. Huwag pong ganon. Dahil hindi yun ang tamang pamantayan o mindset why you attend church. Hindi para magpakita, makipagkita, makipagdaldalan sa inyong katabi, kundi tayo po ay narito to honor the Lord. At kapag nagko-communion din po tayo, tatandaan natin, yung ginawa ni Jesus, manamnam natin, maunawaan natin. Si Jesus ba namatay dahil nagsakripisyo o namatay ipinako sa krus ng Kalbaryo dahil makasalanan siya? No. Kaya siya namatay, kaya siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, kaya niya ibinubo ang kanyang dugo dahil sa inyo, dahil sa akin. Para sa atin. Na dapat tayo ang magsasakripisyo, tayo ang ipapako sa krus kasi nagkasala tayo. Kaya dapat lang na tayo po ay magbayad ng ating kasalanan, di ba? Pero hindi na po yun pinayagan ng Diyos, kundi ipinadala niya ang kanyang anak. God did not only give His best, but He gave sacrificially. He revealed the unselfish nature of His love by freely sacrificing His own Son for our sake. Hindi lang niya ibinigay yung kanyang best, kundi ibinigay niya ito sacrificially. Bugtong na anak ng Diyos ay kanyang inihandog para sa ikakapapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Kaya po, purihin ng Diyos. That's why we ought to praise our ultimate giver. Di ba? Kung kinakailangang sumigaw ka, magbunyi ka, hindi ka lang papalakpak, kundi sabihin mo, yes, Lord, thank you for your blood shed on the cross. Thank you for the forgiveness of my sins. Napakasarap na mabuhay po
na alam natin na yung mga kasalanan natin ay napatawad na. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid. Alam mo ba yon? Na pinatawad ka ni Lord? Di ba? Kaya marunong din tayong magpatawad, di ho ba? Baka mayroon pa ho diyang hindi nagpapatawad. Magpatawad po tayo kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. If we can only fully grasp and understand the ultimate sacrifice that Jesus did or bestowed at rendered para sa atin, ay hindi po tayo magiging maramot na ibibigay natin ang pinakamahal, pinakamahusay, pinakadalisay din na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi po dyan sa ating pinag-aaralan, in Christianity, reconciliation with God is seen as a central theme, often linked to the concept of forgiveness and the sacrifice of Jesus Christ. Alam niyo po yung tinatawag na central theme ng Kristyanismo ay yung tayo ay nakapanumbalik sa Panginoon. Dahil alam natin na ang kasalanan ang naglayo, yan ang naging mitya ng buhay natin. Nilayo tayo sa Diyos ng kasalanan. Kapag malayo ka sa Diyos, ikaw na ang pinakamiserableng tao. Kapag di mo kilala ang Panginoon, nangyari ho yan. Kila Adan, kay Eva, napalayo sila doon sa paraiso, kung saan andun lahat ang kanilang kailangan. But because of sin, ang Diyos, pinayagan silang umalis doon sa Garden of Eden. At hanggang sa dumating ang panahon na kailangan ang tao ay makabalik sa Diyos. Tayo po yun. Nagkasala tayo, pero dahil sa sakripisyo ni Jesus, tayo na malayo sa Panginoon ay makakabalik na at muling makakalapit sa Diyos na napakabuti sa lahat. Amen po ba? Kaya wag ho tayong mag-atubili na lumapit daw sa Panginoon. Sabi ng aklat ng Hebrews, let us all come boldly to the throne of God. Let us all come boldly before the throne of God. Yung kanyang trono ay trono ng habag at kaluwalhatian. Throne of grace and glory. Trono ng habag. Nahabag ang Diyos sa atin. Kaya po tayo po ay muling nakabalik sa Panginoon. At napakasarap na ang reconciliation na ating naranasan ay tunay nga po na nagdulot at nagbigay sa atin ng iba yung pag-asa na alam natin na sa buhay na ito, kaya tayong i-bless ng Diyos at sa kabilang buhay, mayroon ka pang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! At tayo po na mga Kristiyano, yan din ang dala natin na mensahe. The message of reconciliation. Pangalawa po, yung kanyang ultimate love. Di ho ba? Ipinadama ng Diyos ang ating ultimate giver, ipinadama niya ang kanyang ultimate love. Not only His ultimate sacrifice doon sa cross of Calvary, kundi yung kanyang ultimate love. Sabi po ng very familiar, John 3:16, pakibasa nga po natin, John 3:16, sabay-sabay. For He is the way God loved the world. He gave His only unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. Kanina po yung sacrifice, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang sarili, ang ating Panginoon. Ano po? At dito naman po yung kanyang pag-ibig na hindi kayang sukatin. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya, for God so loved. Walang measure. No? Yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya. Sabi nga ng Book of Ephesians, yung lalim, yung lapad, yung lawak, yung haba ng pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang unawain. Ganyan tayo minahal ng ating Panginoon. To the point na ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya. Sabi ko nga kanina, isa lang din ang anak ko. Pero parang hindi ko naisip na ibibigay siya para magdusa sa krus.
Yung maglingkod sa bayan, although that's also a sacrifice, that's also a ministry, okay po yun. Pero yung ihahandog na yung buhay, parang hindi ko ma-imagine ano ho. Pero alam niyo po ba, ang Diyos Ama, siya nag-atubili. Kasi yung demonstration niya ng kanyang pag-ibig napakataas. Hindi natin kayang pantayan. Kaya mga magulang, mga kapatid, tanggapin natin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. The love that can heal every hurt. The love that can heal every wound. Yung pag-ibig na yon ng ating Diyos na buhay. Hindi tayo mapapahamak, bagkus magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Love is His very nature. Yan ang Diyos natin, mapagmahal. Siyang Ama natin. He's our Father, our loving Father, na laging nagmamalasakit sa atin. At alam niyo po, ang expression ng pag-ibig para sa Diyos is giving. Actually, kahit sa atin po sabi nga nung isang kasabihan, you can give without loving. Kinig po kayo. Pwede kang magbigay na hindi ka nagmamahal. But you cannot love without giving. Hindi pwedeng nagmamahal ka at hindi ka nagbibigay. Tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo kapatid, nagmamahal ka ba? Nagbibigay ka. Di ba? Sinabi nating mahal natin, yung kapwa natin, mahal nyo. Di ba? Yung asawa nyo, boyfriend nyo, mahal nyo yung kapwa nyo, we give. Of course, hindi lang in a form of finances or material things. Di ho ba? Yung tayo po ay nagiging mabuti, tayo po ay nagbabahagi ng kanyang salita para matanggap nila ang pinakadakilang regalo ngayong Pasko. Maipadama sa kanila na mahal sila ng ating Panginoon. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. In our case, it was God who loved. And we were the objects of that love which was expressed fully in Jesus Christ. Ano po, tayo yung object ng pag-ibig ng Diyos. Habang tinitiis niya yung hirap, tinitiis niya yung pagkapako sa krus. Siguro po, kung napanood niyo po yung Passion of the Christ, grabe. Diba? Parang hindi mo na kayang tignan lahat. Parang hindi ko na kayang panoorin ulit ng buong-buo ng kompleto. Bakit ho? Grabe po yung dinanas ng Panginoon. At bawat hampas sa Kanya, tinitiis niya para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Nagkulang ka, nagkamali ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Tayo man po ay marahil ng lamig, tayo man po marahil ay nagkamali, tandaan natin, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Muli kang lumapit sa Kanya. Ang sabi naman niya sa Kanyang salita, 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya'y banal, siya'y tapat, patatawarin tayo sa lahat ng ating pagkukulang. Ganyan, magmahal ang Diyos. Pinapatawad kita. Period. Hindi yung katulad nung iba, hindi siya katulad nung iba. Pinapatawad na kita, pero huwag ka nang magpakita. Diba? So may pagbabanta pa, no? Hindi yun pagpapatawad. Pero yun ang tao. Diba? Yun ang natural ng tao. Pero ang Diyos, grabe. Kaya nga po walang dahilan para hindi mo siya mahalin. Walang dahilan para hindi mo siya paglingkuran. Walang dahilan para hindi mo rin ibigay ang pinakadalisay, pinakamahal mong paglilingkod at pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! The best love offering. Hallelujah! So kung mananalig ka, ang gusto lang ng Panginoon, manalig ka. At ang pananampalatayang yan ay kaakibat yung pag-ibig ng Diyos. You cannot truly love God if you do not believe in God. Yung salitang whoever believes, pistis, pistis sa Greek, ang ibig sabihin ay inner confidence that God alone is enough. Inner confidence that God alone is enough. Mayroon kang katiyakan na sapat na ang Diyos.
Wala man ako ng mga gantong mga bagay, sapat ang Diyos. His love is enough for me. His grace is enough for me. May awit po na ganun eh. Pag-ibig mo ay sapat. Di ba? Ang Diyos, sapat ang pag-ibig niya sa ating mga buhay. Kaya po, wala ka nang hahanapin pa. Minsan hinahanap natin yung pag-ibig sa kung kani-kanino at madalas nabibigo tayo. Hindi po masama na tayo ay magkaroon ng ma-attract tayo. Hindi po masama na may boyfriend ka, may girlfriend ka. Pero tandaan natin, ang tunay na pag-ibig na siyang nakakapagbigay ng satisfaction sa ating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, ay ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Yun ang hanapin mo araw-araw. Di ho ba? Yun ang hanapin natin araw-araw. And love prompts action. Katulad nung binanggit ko kanina, kapag totoo tayong nagmamahal, pinapakita sa action and through giving. And our loving Heavenly Father demonstrated His love for us, His creation, by giving His Son to redeem us when we had gone astray. Kailan tayo inabot ng Panginoon? Kailan tayo minahal ng Diyos? Todo-todong pagbibigay, kaya nga ultimate love. Yung display ng kanyang pag-ibig, Romans 5:8, in this manner, God demonstrated His great love for each one of us, that while we were still sinners, He died for us. Jesus Christ died for us. Di ho ba? Sa ganitong paraan, ipinadama, ipinahayag, yung display, demonstration ng kanyang pag-ibig, ultimate love, ipinadama niya nung siya, si Jesus, ay namatay. Hindi para sa mga mabubuti, namatay siya para sa mga makasalanan na katulad niyo at katulad ko. Kaya po napakasarap bulay-bulayin ang pag-ibig na ito ng Panginoon. Sana po ngayong lilipas na po ang 2025, ngayong December, ngayong Pasko, hanggang sa mga susunod na mga taon, bagong taon, harapin natin ang bagong taon na puspos ang puso natin ng pag-ibig ng Diyos at ang ating tugon, Lord, mamahalin din kita ngayon, bukas at magpakailanman. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Lord. Hallelujah! Nais ng ating Panginoon. Kahit na misinterpret nga yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? His love was misinterpreted. Di ba? He was rejected. Kahit po ipinadama na ng Panginoon, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig, nireject pa siya ng ibang tao. Kaya mapalad po tayo at congratulations kasi naunawaan natin yung lalim, lawak ng pag-ibig na ito ng ating Diyos. Hindi natin nireject ang Panginoon, kundi tinanggap si Jesucristo sa ating mga puso. Amen po ba? And we are blessed. Glory to God. Pangatlo is the ultimate provision. Ano po yung una na ginawa ng ating ultimate giver? Yung ultimate sacrifice. Pangalawa, yung ultimate love. Pangatlo, ultimate provision ng ating Panginoon. Tingnan natin ang sinasabi ng Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Ano po? Verses 31 hanggang 33. Pwede bang pakibasa natin? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving, yung kanyang generosity. 32, people who don't know God and the way He works fuse over these things. But you know both God and how He works. Steep your life into God reality, God initiative, and God provisions. Alam nyo, yan po yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Maunawaan lang natin ang Matthew 6:33 kapag nakita natin ang katotohanan na ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi kaya kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Yan din po ang sinasabi ng Romans 8:32.
Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan kasama ng kanyang anak. Nung iniregalo niya sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, kasama na ho dyan ang lahat ng magaganda, lahat ng mahahalaga, lahat ng pagpapala, tagumpay, material, pinansyal, mental, emotional, every blessing, every good, every perfect na provision galing sa Panginoon, pwedeng maranasan ng isang taong nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Whatever it is, name it, parang blank check. Sino dito nakatanggap na ng blank check? Sige, Virgie, lagay mo lahat dyan ang gusto mo, kung magkano. Sydney, no? So, magkano? Sige, blank check yan. Lagay mo dyan lahat. May nakatanggap na ba ng ganon? Parang wala pa, no ho? Pero alam niyo po ba, ang Lord parang ganon. Okay, blank check. Name it. Ano bang kailangan mo, anak? Bakit ba masyado kang preoccupied sa mga bagay na gusto mong matanggap? Alam niyo po, ang itinuturo po nitong verse na ito, basahin lang natin. This verse speaks about the foolishness of worry and the faithfulness of God as our gracious provider. Yet, too often, we still worry about the things of this life. Ito po yung tinuturo ng verse na ito ng Matthew 6. Yung foolishness of worry. Yung kahangalan sa tinatawag na pag-aalala. Nag-aalala ka, paano nang ang Pasko namin, paano na yung handa namin, kasya ba ang 500? Diba? Kasya ba? Ni 500, wala kami. Buti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Napunta lahat dun sa mga flood control na yan. Sino-sinong sinisisi natin. No po? Diba, nag-aalala tayo, ang dami nating alalahanin. Ang sabi ng Diyos, huwag ganun. Ang totoong may pananampalataya, iniiwasan mo yung tinatawag na worry. Hindi ka dapat nag-worry, kundi ang bulay-bulayan mo, hindi yung pangangailangan mo, hindi yung problema mo, ang bulay-bulayan mo, yung Diyos na napakalaki, na kayang ibigay ang lahat-lahat sa ating mga buhay. Because He is faithful. He is our provider. Great provider. Kaya po, minsan po ay nakakatawa lang, pero kahit mga Kristiyano, biktima ho nitong worry eh. Di ho ba? Alin po ba ang mas madali? Ito madalas tinatanong eh. Alin po ba ang mas madali? Yung mag-alala o yung magtiwala? O tanyo, hindi nyo masagot? Di ba parang ang hirap ng tanong? Alin po ba ang mas madaling gawin? Mag-alala o magtiwala? O tanyo, kung di ko pa sinabi, hindi nyo alam ang sagot. Ano ho? Bakit? Ano ba ang totoong sagot? Totoong nangyayari? Nag-aalala. Diba? We worry too much. We worry a lot. And that is foolishness. Sabi doon, kapag ikaw ay nag-aalala, nag-worry ka, natatakot ka, wala yung faith. Pero kapag ikaw ay nagtitiwala, nananalig ka sa Diyos na makapangyarihan, na ibinigay na ang lahat-lahat para sa atin. Hindi kaya niya ibibigay pati yung lahat ng blessing kasama ng kanyang anak, Romans 8:32? Bakit ka nag-aalala? Fear and faith cannot coexist. Hindi pwedeng magsama ang takot at pananampalataya. Sino ho dito natatakot? Wow. Grabe, no? Nga naman ako. Sino dito punong-puno ng faith kay Jesus? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Kaya, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Walang makakahadlang. We can still rejoice in the presence of God. We can still celebrate Christmas. Why? Because Jesus is the reason for the season. Hindi tayo katulad ng ibang tao na wala ng Pasko kasi wala kaming ganito. Kapag si Jesus ay nasa buhay natin, nasa puso natin, pwede at posible na makamtan natin ang lahat ng magagandang bagay. Amen po ba? Palapakan nga po natin muli ang Panginoon.
Hallelujah. Mga worries sa finances, worries sa family. Lord, pinag-pray-pray ko yung pamilya ko. Pinag-pray-pray ko yung finances namin. Pinag-pray-pray ko yung future namin. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Just pray. Believe on what God can do. Kasi breakthrough ang ating theme. Di ho ba? Itong mga nakaraan, ako po ay nag-speak sa iba't iba pong mga anniversaries. Ang theme po, puro breakthrough. Kaya ako po ay, lalong nagsising in yung salitang breakthrough tagumpay Mas lalo mong nai-embrace, mas lalong tumatatak, tumatanim sa yung spirit, yung breakthrough, pambihirang tagumpay. Tignan nyo nga yung katabi nyo, sabi nyo, gising, ay hindi ho, biro lang. No? Sige po, tignan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, gusto mo ba ng pambihirang tagumpay? Na kay Jesus yun. Siya ang nagbibigay. Amen po ba? Hallelujah! Sa buhay na ito, God is able to bless your finances, your family, and your future. The 3 Fs, ng ating buhay. So huwag mag-worry, kundi manalig. God's word is filled from cover to cover with promises of blessings and supernatural provision that He has planned for us to enjoy. At tandaan po natin yon mga magulang, mga kapatid. Ano ang nag-iintay sa atin sa year 2026? We do not know. Kung tayo lang tatanong, hindi natin alam. Yung sa ating mga natural mindset, hindi natin alam ano kayong mangyayari. Iba-iba, sa politika, sa environment natin, sa lahat. We don't really know. Pero mayroon tayong isang alam. Ang alam natin, God holds our future. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans of peace, not of disaster. To give you hope and a bright future. Yan ang plano ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kaya wala pong dahilan para mangamba, mga kapatid. His ultimate provision has been bestowed upon everyone who comes to God. Yan po ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11. And last, and of course, ito na po yung huli, ultimate peace. Siguro yung iba naghahanap, pastora, nasaan yung ultimate joy? Nasaan yung Alam niyo po yung peace, basahin natin ang Mark 5:34 para mas lalo nating maunawaan ito pong pinag-aaralan natin. Mark 5:34, pakibasa natin. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in, shalom, and be healed from your disease. Alam niyo po yung salitang shalom, yan po ay binabanggit, sign of greetings, o kaya yung bless mo yung taong kausap mo. Kaya shalom, shalom. Sa Israel, ganun po, shalom. Tignan po natin ang ibig sabihin ng salitang shalom. Shalom is a word we often translate as peace. Yung peace. Siguro dito kinuha yung, di ba, dati dun sa dating reliyon natin. Yung iba, kumaganon lang din naman naintindihan ano ba yung sinasabi. Yung peace daw. Kumaganon na yung iba, no? Di ba? Dating reliyon natin, di naman natin naintindihan yun Pero ang ibig sabihin po ng shalom ay peace. At ito po yung peace na hindi lang payapaisip mo. For your peace of mind, ganito, hindi. Yung peace na yan is better translated as wholeness. It can mean both healing and salvation. Healing, hindi lang physical pag may sakit ka. Healing sa iyong pinansyal pag kulang ang iyong pangangailangan, pag marami kang pangangailangan. Healing. Salvation mula sa danger, kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kaligtasan mula sa gawa ng kaaway, kaligtasan mula sa mga sakit, kaligtasan mula sa kahirapan. Yan po ang ibig sabihin ng ultimate peace na ibinigay ng Prince of Peace. Walang iba kundi si Jesus Christ. He is the Prince of Peace.
Isaiah chapter 9 verse 6, isa ho sa pangalan na binanggit doon ng Panginoon. Ano po? Is Prince of Peace. And His name shall be called Counselor, Wonderful, Everlasting God, Almighty Father, and Prince of Peace. Kapayapaan. So for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Palakpakan po natin. Si Jesus po yan. Nag-strike lang po sa akin yung and the government will be on His shoulder. Alam niyo po ba na ang sagot din sa problema ng pamahalaan ay ang Panginoon? Nakakalungkot lang, hindi ang Diyos ang hinahanap. Kung ano-anong binubuo, ICI, wala namang masama. Basta makatuwiran. Basta makatotohanan. Pero alam niyo po yung truth, justice, and righteousness, hindi po natin masusumpungan yan dito. Masusumpungan natin ang katotohanan, katarungan, at katuwiran sa ating Panginoon. Sapagkat Siya ang Diyos na matuwid, matapat. Gusto niya may justice. Yan po ang Diyos. Gusto niya may katuwiran. Gusto niya may katarungan. Pero look at what's happening sa bansa natin. Kaya alam niyo po, ang makakatulong lang talaga sa bansa natin at sa buong mundo ay ang Diyos. The government will be upon His shoulder. Ano po, in order for us to really claim and receive yung peace na galing sa ating Diyos, o yung tunay na kapayapaan, sa Diyos tayo lumapit. Pakisabi sa katabi nyo, sabi nyo kapatid, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Sa napakamasalimuot na mga bagay na nangyayari sa ating paligid, sana isa po sa prayer list natin ngayong Christmas, Lord, pagalingin mo naman po ang aming bansa. Lord, itouch mo naman ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Nung nakaraan po, itong Friday, nag-taping po kami. 3 episodes ng prayer line. Ano po, hanggang Enero na po yon. At alam niyo pong isang bagay na sobrang nakatouch nung kami po yung nagdi-discuss ng mga host, is yung para sa bansa. Minsan hindi na yung para sa sarili mong ipinag-pray-pray mo eh. Minsan pinag-pray-pray na lang natin yung para sa bansa natin. Lord, gumaling ang bansa. Magpakumbaba ang mga namumuno. Kasi pagbukas mo ng TV, lahat, puro yun eh. Di ba? Church, nag-pray-pray po ba kayo? Siyempre, di ba? Ang tanong, pinag-pray-pray nyo ba ang bansa natin? May kagalingan para sa bansang ito. Ang mga Kristiyano ay dapat manalangin, dapat tumindig, tumayo, at ideklara natin na si Jesus ang Panginoon ng bansang Pilipinas. Amen po ba? It can mean both healing and salvation. Sa John 14, Tree of Life version na Bible, no po, ang ganda rin po, nabanggit uli yung shalom. Tingnan natin sa verse 27, sabay-sabay po. Shalom I leave you, my shalom I give to you, but not as the world gives. Do not let your heart be troubled or afraid. Wow. 2 beses na binanggit yung salitang shalom. Ano ulit ang ibig sabihin ng salitang shalom? Wholeness, blessing, salvation, healing, joy, peace. Di ba? Kompleto pala. Complete blessing ang salitang shalom. At ang sabi dito ng John 14:27, ibinibigay ko yung shalom, kompleto, walang bawas, walang kulang. Manalig ka sa akin. Ang kapayapaan o shalom o pagpapala na ibinibigay ko sa iyo ay hindi katulad ng nakukuha o ibinibigay ng mundo. Iba ang pagpapala na galing sa Panginoon. Kompleto, walang kalakip na kapighatian. Amen po ba? Ang tunay na blessing mula sa Panginoon, it will add no sorrow in your life.
hindi po magdadagdag o magdudulot ng kapigatian sa puso natin. Minsan po kasi may mga taong, ay, blessing ni Lord. Pero napalayo kay Lord. Blessing ba ni Lord yon? Galing ba sa Lord yung blessing na inilayo ka sa Diyos? Ang hirap ng tanong, ano ho? Blessing ba yung sinasabi nating pagpapala, pero inilayo ka sa Diyos? Hindi yun blessing. Animoy parang blessing pero hindi. Sapagkat ang tunay na blessing, lalo kang ilalapit ng mas malapit sa ating Diyos na buhay. Sabi po, Proverbs 10:22, pakibasa nga po natin, the blessing of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Walang kalakip po na kapigatian. Ang isang pagpapalang galing sa Diyos. Yung pagpapalang sinasabi mo, pero puro problema, naku, sana. Hindi ho yun blessing. Kasi ang tunay na blessing, masaya ka, payapa ka, nakakatulog ka ng mahimbing, dahil sa blessing na yan. Are you there? Tignan niyo po yung katabi niyo ulit, pakisabi kapatid, payapa ka ba dyan? Diba? Amen po, masaya ka ba talaga dyan? At lalo ka bang napapalapit kay Lord dyan? Yan po ang tunay na blessing. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ang ganda po, John 14:27, Tree of Life version. Shalom I leave you, my shalom I give to you. Hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Actually, kaguluhan na ibinibigay ng mundo. Pero yung kapayapaan na yan, iingatan ng yung puso upang wag mangamba, huwag mag-alala. Ang Diyos ang bahala. Amen po ba? Someone has said it succinctly, salvation is not an escape from the flames of hell, though those flames do exist. Salvation is a surrender to the love of God. Ito, madalas ko po itong nabubulay-bulay. Ano po? Binanggit ho yan ng isang author. Na ang kaligtasan, ano po, ay hindi po hindi po ito kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi lang siya escape from the flames of hell. Hindi lang yun, hindi ka mapapahamak, hindi ka magdurusa doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi lang po yon. Ang ibig sabihin po pala ng salvation is a surrender to the love of God. Yung kaligtasan po ay pagsusuko ng lahat-lahat sa buhay mo. Pagsusuko ng lahat-lahat, problema mo, puso mo, kaluluwa mo, isip mo, lakas mo, lahat ng meron ka, sinusuko mo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yan po ang salvation. It is a surrender to the love of God. At sinasabi natin, Lord, I am confident that you will take care of me, I will follow you, I will serve you, I will obey you, Lord, because I know I am in good hands kapag ang buhay ko ay nasa iyo. Because God is in complete control. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. And last slide po, sabi po dyan, because He loves, God gives. Dahil nagmahal ang Diyos, nagbigay siya. We in turn, church, respond and give praise to our ultimate giver. Ano ang tugon natin? Give praise. Sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Diba? Purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko. Inuutusan niya yung kanyang soul kasi may mga pagkakataon, ayaw nating magpuri. Tinatamad tayong itaas ang ating kamay. Nahihirapan tayong magtaas ng papuri sa Panginoon. Bakit? Kasi ang bigat-bigat naman ng problema ko, Pastora. Paano naman ako makakapagpuri sa Diyos kung ganito naman kabigat ang problema na dinadala ko? Anong sabi ng Lord? Bigay mo sa akin yung problema mo. Cast all your burdens upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Hindi niya papayagan ang kanyang mga anak na sila ay mabahala, na sila ay mapahamak,
na sila ay maging talunan. Ang mga tunay na nagsuko ng buhay sa Panginoon ay tunay na matagumpay. Sino po ang mga matatagumpay? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. So accept the gift He offers. Yan po ang mga regalo na nais ng Diyos na maranasan natin, and we can enjoy eternal life and a restored relationship with the Father. Ngayong Pasko, pagpasok ng taon, bagong taon, tandaan natin ang pinakamahalaga, relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Huwag mawawala yan. Tumayo po tayong lahat at awitan natin at purihin ang ating Panginoon. Sabi nung awit bago tayo mag-communion, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Ang cross, doon ipinakita ng Diyos ang kanyang sacrifice, ultimate sacrifice. Doon sa cross, ipinakita niya ang kanyang ultimate love. Sa cross, ipinakita niya ang kanyang ultimate provision. Though He was rich, He became poor. Siya na mayaman sa lahat, naging dukha sa krus ng Kalbaryo upang tayo na mga dukha ay maging mayaman sa kanyang harapan. Hallelujah! Church, yung cross, doon sa krus ng Kalbaryo, masusumpungan natin ang kapayapaan, shalom, complete blessing, wholeness. Kailangan mo ng healing. Kailangan mo ng emotional healing. Sobra yung depression. Sobra yung sakit ng kalooban. Sobra yung nararamdaman nating mga kagulumihanan. Tandaan natin, our ultimate giver has already rendered and bestowed all of these things for us. Every good and perfect gift. Gagawin mo ngayon, purihin mo siya. Express your love and express your faith in God as we sing this song. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Lift up your hands, church. Hallelujah. Awitin natin ng buong puso. Thank you for the price you paid. Napakamahal ng binayaran nyo, Panginoong Jesus. Binata nyo ang aming mga kasalanan. Inako nyo. Amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Sing it, church. Worthy is the Lamb. Exalt Him high and lifted up. High and lifted up. Jesus, you're the Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven. The darling of heaven. He was crucified. Worthy is the Lamb. Worthy. Muli nating aawitin ito, mga magulang, mga kapatid, awitin natin ng buong puso. Napakaganda ng mensahe ng awit. Taas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. I-express natin ang ating pinakamataas na pagsamba at pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Bearing all my sin and shame in love.
Salamat, Lord, sa pagmamahal. Salamat sapagkat pinako ka sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Everybody, hallelujah! Worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted The darling of heaven, Jesus was crucified. Jesus became poor so that we might become rich. Worthy Woo! is the Everybody, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Seated on the throne, the crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, you're the Son of God. Thank you. Jesus, Salamat, salamat, Panginoon. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the For he has done great things. He has done great things. Oh, come on, everybody. Lift up your hands. Lift up your hearts. Lift up your souls to Jesus, who has done great things for us. Great things. Blessed is holy. Bless the Lord, oh my soul. Everybody, church. Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh Praise the ultimate giver. Bless the ultimate giver. Church, offer your best. Offer your purest worship. Hallelujah, everybody. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless his holy. Ito na po ang huling awit. Bless the Lord, oh my soul. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa. Utusan natin ang ating mga buhay. The Lord, Purihin ang ating Diyos. oh my soul, and all that is within me. Bless his holy. For He has done great things. He has done great things. Church, He has declare done great things. what the Lord has done in your life. He has done great things. Bless
today. Receive our worship. Receive our praise. He has done great things. He has done great things. Bless His holy. Bless His holy name. Hallelujah. Bless His holy. For the last time, bless His holy name. Oh, come on, church. Let us bless His holy name. Thank you, Lord. We give you praise. Thank you, Lord. We give you honor, oh God. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, you've done great things. 'Cause you've done great things. Come on. Yes, Lord. Give We will Him the praise praise. you. We will honor you, oh God. Give Him the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi po kami mapapagod, Panginoon. Hindi po kami magsasawang purihin ka. Because in you we live and move and have our being. Kaya kami nabubuhay, kaya kami may hininga. Dahil sa iyo, pinapayagan mo pa kaming mabuhay sa mundong ito. Kaya naman, Panginoon, ang aming tugon sa iyong napakadakilang habag at pagmamahal ay purihin ka ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Tanggapin mo ang aming mataas na papuri, Panginoon. Come on, church! Give your best clap offering to God. Hallelujah! At bago po kami, Panginoon, darako sa Holy Communion Service, bilang pag-ala-ala sa iyong ultimate generosity, ultimate sacrifice, ultimate love, sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo po ng aming mga buhay ay ihandog din namin sa inyo as an offering, as a gift. At Panginoon, tanggapin mo ang aming paghahandog. Sabihin po natin, Ama naming Diyos na banal, Ama naming Diyos na banal, marami pong salamat marami pong sa iyong salita sa iyong salita na aming narinig na aming ngayong narinig umagang ito. ngayong umagang Sa katotohanan sa katotohanan na siyang nagpalaya na siyang sa aming pagpalaya mga buhay. sa aming mga buhay. Itinanim mo sa puso namin Itinanim mo ng sa mas puso malalim, ng mas ng mas malawak ng mas ang malawak kapahayagan ang kapahayagan ng iyong kagandahang loob ng iyong at kagandahang loob pagmamahal. at pagmamahal. Narito po ako, Narito po ako, nagpapasiyasat ng nagpapasiyasa aking puso. ng aking puso. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, sa aking Panginoon, mga pagkukulang. sa aking mga Linisin at hugasan linisin at hugasan sa lahat ng aking karumihan sa lahat ng aking at karumihan tinatanggap ko at tinatanggap ang iyong ko mayamang habag, ang iyong mayamang habag, ang iyong may saganang biyaya. ang iyong masaganang biyaya. Gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo ang Para buhay sa ko, inyo. Panginoon, para sa iyo. Maghari ka Maghari ka araw-araw araw-araw sa aking buhay. sa aking buhay. At araw-araw ko ring pipiliin At araw-araw ko ring pipili ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, na mahalin at paglingkuran. na mahalin at paglingkuran. Ihandog ang aking sarili Ihandog ang aking bilang sarili buhay at banal, bilang buhay at kalugod-lugod kalugod-lugod sa iyong harapan. sa iyong Lord harapan. Jesus, Lord Jesus, thank you for the salvation. Thank you for the Thank you for the victory. Thank you. Thank you for the healing. Thank you for the Thank you healing. for the peace. Thank you for the peace, Wholeness. wholeness, Restoration. restoration. Thank you for the eternal life. Thank you for the I eternal. love you, Lord. I love I you, Lord. worship you. We worship This is you. my prayer. This is my prayer. Tanggapin na po natin ang lahat ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Bukas na bukas ang kalangitan. Come on, receive your breakthroughs and miracles.
In Jesus' mighty name.